Sa makulay na mundo ng showbiz, ang tagumpay ay parang ilaw ng entablado. Maliwanag, mainit, at mabilis mawala. Marami na tayong nasaksihang mga bituin na sumikat at naging simbolo ng tagumpay, ngunit hindi lahat ay nagtatagal sa tuktok. Isa sa mga pinakamatingkad na bituin sa South Korean entertainment industry ay si Kim Soo-hyun, isang aktor na minsang tinaguriang King of K-drama dahil sa kanyang walang kapantay na husay sa pag-arte at angking karisma sa television man o pelikula. Si Kim Soo-hyun ay ipinanganak noong February 16, 1988 sa Seoul, South Korea. Hindi siya ipinanganak na mayaman at hindi rin siya galing sa isang pamilya ng mga artista. Sa katunayan, noong kanyang kabataan, isa siyang mahiyain at tahimik na bata. Ang kanyang ina ang naghimok sa kanya na sumali sa teatro upang mabawasan ang kanyang pagiging introvert. Hindi niya alam na ang simpleng pagsubok na ito ay magiging daan para matuklasan ang kanyang talento sa pag-arte. Nagsimula siyang lumahok sa mga school plays at kalaunan ay nagdesisyong ipagpatuloy ito bilang isang profesyon. Noong 2007, una siyang lumabas sa isang sitcom na Kimchi Cheese Smile, ngunit hindi ito masyadong napansin ng mga manonood. Gayunpaman, hindi siya sumuko at patuloy niyang pinagbuti ang kanyang pag-arte. Ang tunay na pagsisimula ng kanyang tagumpay ay nang mapili siyang gumanap bilang isa sa mga bida sa Dream High, 2011, isang youth drama na tumampok din sa iba pang kilalang idolo tulad ni Suzy, Taecyeon at IU. Dito niya unang ipinakita ang kanyang husay sa pag-arte, lalo na sa kanyang papel bilang Song Sam-dong, isang simpleng probinsyanong may pangarap na maging isang sikat na singer. Dahil sa tagumpay ng Dream High, nakilala si Kim Soo-hyun hindi lang sa Korea kundi sa buong Asia. Ngunit ang pinakamalaki niyang proyekto ay dumating noong 2012, nang gumanap siya bilang si King Lee Hwan sa drama na Moon Embracing the Sun. Ang drama na ito ay nagmarka bilang isa sa pinakamataas na rated K-drama sa kasaysayan ng Korean television. Mula rito, nagsimula na siyang tawaging Nation's Actor. Sinundan ito ng isa pang matagumpay na drama, ang My Love from the Star, 2013-2014, kung saan ginampanan niya ang karakter ni Do Min-jun, isang alien na nagmahal sa isang top celebrity na ginampanan ni Jun Ji-hyun. Dahil sa kakaibang kwento at chemistry nila ni Jun Ji-hyun, naging isang global sensation ang drama na ito, lalo na sa China, Thailand at Pilipinas. Sunod-sunod ang kanyang tagumpay. Sumabak din siya sa pelikula tulad ng The Thieves, 2012, at Secretly Greatly, 2013, na parehong kumita ng bilyon-bilyong won sa takilya. Sa puntong ito, si Kim Soo-hyun ay isa ng box office king at drama superstar. Noong 2020, muling bumalik si Kim Soo-hyun sa It's Okay to Not Be Okay, isang drama na tumalakay sa mental health. Pinuri ng maraming kritiko ang kanyang pagganap at pinatunayan niyang isa pa rin siya sa pinakamahusay na aktor sa South Korea. Dahil sa kanyang patuloy na kasikatan, naging isa siya sa pinakamataas na bayad na aktor sa South Korea. Ayon sa ulat, kumikita siya ng humigit kumulang 500 million won, 22 million pesos, kada episode. Bukod sa kanyang acting career, isa rin siyang top brand endorser. Kinukuha ng mga luxury brands tulad ng Prada, Tommy Hilfiger, at Coca-Cola. Nagkaroon din siya ng sariling entertainment agency, ang Gold Medalist, kung saan kasama niya sina Seo Ye-ji at Kim Se-ron. Sa panahong ito, tila wala nang makakapigil sa tagumpay ni Kim Soo-hyun. Sa kabila ng kanyang napakalaking tagumpay, dumating ang malalaking pagsubok na unti-unting nagpabagsak sa kanyang karera. Ang isa sa pinaka-controversial na issue na bumalot sa kanya ay ang kanyang umano'y relasyon kay Kim Se-ron, isang dating child actress na kilala rin sa South Korea. May mga lumabas na ulat na nagkaroon sila ng relasyon noong 2018, nang si Kim Se-ron ay 17 years old pa lamang. Dahil dito, lumakas ang mga akusasyon na si Kim Soo-hyun ay nakipagrelasyon sa isang menor de edad. Mas lumala ang sitwasyon nang magpakamatay si Kim Se-ron noong 2025, dahilan upang lalo siyang madawit sa issue. May mga nagsasabing isa siya sa dahilan ng depresyon ni Kim Se-ron, bagamat wala namang matibay na ebidensyang nag-uugnay sa kanya rito. Dahil sa iskandalong ito, maraming malalaking kumpanya ang agad na kumalas sa kanilang kontrata kay Kim Soo-hyun. Ang Prada, na dati siyang ambassador, ay agad na tinanggal siya bilang mukha ng brand. Ang kanyang reputasyon bilang isang wholesome actor ay tuluyang nasira,
at marami ang nabigo sa kanyang naging imahe. Sa kultura ng South Korea na napakahigpit pagdating sa iskandalo, mahirap para sa sinumang celebrity na makabangon mula sa ganitong sitwasyon. Bukod sa kanyang koneksyon kay Kim Sae-ron, may mga lumabas pang larawan at ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa drugs at partying culture ng ilang mga kilalang personalidad sa industriya. May isang larawan pang lumabas kung saan makikitang wala siyang saplot sa isang private party na lalong nagpaigting ng mga espekulasyon tungkol sa kanyang lifestyle. Dahil sa mga kontrobersyang ito, unti-unting nawala sa ere ang mga proyekto ni Kim Soo-hyun. Ang kanyang bagong drama na dapat ipalabas sa 2025 ay iniurong at binura na mula sa broadcasting schedules. Ang kanyang sariling agency, ang gold medalist, ay tila hindi na rin makontrol ang damage na nagawa ng iskandalo sa kanyang pangalan. Bagamat may ilan pang tagahanga ang nananatili sa kanyang panig, karamihan sa publiko ay tuluyan ng tumalikod sa kanya. Sa bansang tulad ng South Korea, kung saan ang public image ay kasing halaga ng talento, mahirap makabangon mula sa isang iskandalo ng ganitong kalibre. Sa ngayon, hindi na malinaw kung muling makakabalik si Kim Soo-hyun sa kasikatan o kung tuluyan na siyang mawawala sa industriya. Ang kanyang kwento, na dati puno ng inspirasyon at tagumpay, ay ngayon ay isa ng babala sa lahat ng mga artista, na sa isang iglap, ang kasikatan ay maaaring mawala dahil lamang sa isang maling hakbang. Isang dating king of K-drama ngayon ay isa ng dating alamat. Ito ang trahedyang kwento ni Kim Soo-hyun, isang bituin na minsang kumislap ng matindi, ngunit tuluyang nawala sa madilim na ulap ng kontrobersiya. Ikaw, anong masasabi mo sa nangyayari ngayon kay Kim Soo-hyun? Leave your comments down below. Thank you.